Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. I'm back! This is RJYC Vlog. Ayan, so hindi tayo nagta-drive today. I'm on park. So, magkonting talakayan lang tayo saglit. So, ano ba yung itatopic natin? So, pag-usapan natin itong si Erich Sylvester Erwin Tulfo. Kasi napanood ko yung yung kanyang sagot kay Maharlika dun sa galit-galitan siya kunyari, and then ang weird lang, no, kasi itong mga politiko na nasa gobyerno na kapag nahuhuli sila sa kanilang mga kalokohan, ang sinisisi nila lagi yung mga vloggers. Like, they would blame the vloggers for exposing them. And then, ang sabi niya kasi number 1 daw siya sa survey, kaya daw siya sinisiraan. Natatawa lang ako kasi, eto namang si Erwin Tulfo is, hindi ka po number 1. So, tanggapin mo na po yan. And beside, mali po yung mga pagpapaliwanag mo kasi hindi ka nag-TNT. Malamang siguro nag-TNT ka for a while, pero you are undocumented pag TNT ka. Pero paano ka nagkaroon ng US passport at nagkaroon ka ng citizenship kung undocumented ka? Pag TNT ka, undocumented ka. That means nagtatago ka, wala kang documents. Wala kang legal na documents to stay in one place in a country. Pero yung ikaw, meron ka eh. Meron kang document na ikaw ay citizen at meron kang US passport. Nagkaroon ka nga lang nun kasi gumawa ka ng illegal, and that is you fraud the USA with a different name and a different birth certificate. That's the truth. So, sabi mo wala kang nilabag, wala kang kasalanan sa US. Meron. Meron po, kasi nga yung pagkuha mo ng status, citizenship sa Amerika is not legal. It's illegal because you gave them wrong information. It's like a fraudulent. You are a fraud. So yun. So technically, bakit ikaw pa yung galit? Ikaw na nga yung may ginawang krimen. So i-justify mo na kaya mo ginawa yung ginawa mo para pakainin mo ang anak mo? Paano yung mga gusto nang gumawa ng krimen at ang irarason lang nila is kasi gusto nilang pakainin yung pamilya nila? So, ibig sabihin, okay na lang gumawa ng illegal? Kasi para naman sa pamilya mo? Kung ganyan ang logic mo, kung ganyan ang paniniwala mo, at kung ganyan ang magiging explanation mo sa pagtatrabaho ng isang tao para mapakain ang kanyang pamilya, wala nang kriminal. Lahat na makakalusot kung gagayahin nila yung paraan ng pagsasabi mo na wala kang nilabag. Well, technically, you did something wrong. You should have accepted na lang and admitted na ganun ang ginawa mo. Pero bagkus nagyabang ka pa. Ikaw pa yung galit, tapos galit ka pa sa mga vloggers. Alam mo, yung sinasabi mo kay Maharlika na pinauuwi mo siya para makatulong siya sa bansang Pilipinas, hindi na niya kailangang umuwi para makatulong. Kasi ever since she started exposing you guys, people like you sa politiko dyan sa bansang Pilipinas, nakakatulong na siya ng malaki sa Pilipinas. Okay? Hindi niya na kailangang umuwi pa sa Pilipinas para ma-prove na tumutulong siya. And also, tumutulong din siya sa mga tao dyan at sa mga kung sino man yung tinutulungan niya financially. So, hindi mo siya kailangang utusan, at who are you para utusan siya, para pauwiin siya. So,
technically, mas marami pang nagagawa si Maharlika na tulungan ng mga Pilipino kaysa kayo. Kasi kayo, ang tinutulungan nyo lang yung mga sarili nyo at yung mga bulsa nyo, yung sarili nyong kapakinabangan. Kasi tumutulong nga kayo sa mga tao pero na-exploit naman sila dyan sa mga channel nyo. Di ba vlogger ka din? Alam mo ang sistemahan, paano ang revenue ng pagbablog. So, hindi ibig sabihin na nasukol kayo at nabuking kayo sa mga kalokohan nyo, isisisi nyo sa mga vloggers, tatawagin yung troll o kaya fake o whatever. Ganun talaga, nasukol kayo eh. So, dapat, tanggapin mo na lang na may mali ka. Accept that you are wrong and admit it. Hindi mo naman inadmit eh. Wala kang sinabi na hindi totoo na nag-fraud ka eh. Iba nga yung pag-explain mo, 'di ba? So I'm actually disappointed kasi I used to like Tulfos. I used to like join one of their segment in Bardagulan serye, and that is the in RTA. Pagkatapos ng Rafi Tulfo in action is Bardagulan serye. I have nothing against Miss Shari and sa anak ni Rafi Tulfo na si Miss Maricel Tulfo. Medyo nawalan lang ako ng gana kasi nakita ko yung pananahimik ni Rafi Tulfo sa mga nangyayari sa Pilipinas na dati sabi niya boses siya ng mga Pilipino dahil hinalal daw siya. Inupo daw siya doon para maging boses sa Senado. Pero parang nabigo yata ang bansang Pilipinas at ang mga mamamayan sa sinabi ni Rafi na boses daw. Kasi wala na siyang boses ngayon, tahimik na siya. So, nabusalan daw, di umano. So, iramin ko yung sinasabi ni Rafi Tulfo noon na sa magkanong dahilan. Kasi yan ang sinasabi niya lagi kapag may mga siraulong binabayaran yung mga tao para manahimik. Sinasabi niya, sa magkano kayang dahilan? Gumaganon siya. So, I'm just sad kasi okay na sana yung reputation nila pero nasira lang dahil sa bangag admin. Anyway, so yun nga, isa yun. So, yun lang ang masasabi ko kay Sylvester Erich Tulfo, aka Erwin Tulfo. Huwag ka po magagalit kasi ikaw ang gumawa ng actions na ginawa mo. So technically, you are a criminal. You did something wrong sa United States of America. You fraud them. So what made you think na pagtitiwalaan ka pa ng mga Pilipino kung yun nga ang bansang Amerika ay nagoyo mo, right? So yun. Anyways, punta naman tayo kay Mayor Magalong. Ang galing ng ginawa niya dun sa pag-expose niya about sa 777 na kapag ka sumama ka kay Tambanakaw, mabibigyan ka ng 77 na 7 million akap, 7 million na AX at 7 million na tupad. So kasi dyan na, ginamit na kasi, ginawa ng legal yung pagbili ng boto na para sa mga Pilipino. Ginamit na nila yung mga pera na yan para makapagbili ng boto at para iparamdam sa mga Pilipino na hanggang dyan na lang kayo. Na mag-aabot kami na salapi sa inyo para hindi na umunlad ang buhay nyo at nakaasa kayo sa aming mga polpolitiko na mga magnanakaw sa pera nyo. Ganun yan. Yun talaga ang direct talagang dyan . So, ang pasimuno dyan itong si Tambanakaw. So, ginamit nila yung mga ayu-ayuda na yan para pagmukaing mga hampas lupa ang mga Pilipino na nakaasa na lang sa ayuda. At hindi sila binibigyan ng proper na trabaho para magbanat ng boto na maliban sa ginagawa nilang tamad ang mga Pilipino, gusto nilang idikdik sa lupa ang mga Pilipino at hindi na hayaang umunlad. Diyan na lang kayo. Tatanggap na lang kayo palagi ng ayuda at aasa na lang kayo sa aming mga magnanakaw na politiko. Yan ang direktang mensahe niyang mga ayuda na yan. At kapag magiging mas matalino na ang mga Pilipino, maiintindihan nila what I'm saying because just get the money because that's your money. I'm not saying it's bad to have ayuda. It's good, especially people needed it. People are
Like, wala nga maayos sa trabaho, tapos ngayon, mahal-mahal na mga bilihin. Can you imagine, mas mahal pa yung kamatis sa itlog na pula? So, pagkakain ka ng itlog ng pula, 20 yung itlog ng pula, 30, isang pirasong kamatis. What the heck? Mapapakamot ka na lang talaga. Kaya, sobrang kawawa ang mga Pilipino dyan sa Pilipinas because of what kind of, like, administration you have right now. And, like, the BBM Bangag administration is not really into people. They are into their pockets and their own pakinabang. And that's the truth. Kasi, like right now, he's been 3 years na sa pagiging presidente. Ano na ba ang medyo na nagawa niya? Meron na ba siyang naipatayong bagong ospital? Meron na ba siyang mga proyektong build? Meron na ba siyang proyektong nakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas? Meron na ba talagang major na nagawa itong si Bangag admin at itong si BBM? Meron na ba talaga? Wala eh. Wala, at hindi maramdaman ng taong bayan yung kahit man lang katiting na pag-unlad. Wala eh. Kasi ang nararamdaman ngayon ng mga Pilipino ay mas lalo silang nalulubog. Tapos lubog na nga sila, mas lalo pa silang nilulubog nitong mga hinayupak na to na nasa mga kongreso na to, at number 1 itong si Tambanakaw na mag-aayu-ayuda sa mga tao para maging tamad na lang at nakaasa sa kanila. Na gusto nilang sabihin sa tao, hanggang ganyan na lang kayo. Bibigyan namin kayo ng ayuda para hindi kayo umunlad ang mga buhay nyo. Hindi namin kayo bibigyan ng proper na trabaho para hindi tumaas ang tingin nyo sa mga moral nyo. Kasi hanggang dyan na lang kayo sa lupa. Ganyan. Ganyan ang mensaheng gustong ipaabot nitong si Tambanakaw at itong mga nasa kongreso na nakikinabang sa pera ng taong bayan. Diyan sa mga ayu-ayuda na yan, sa budget na pinakakurap na budget ng 2025. Kasi ginawa rin nila yan nung mga nakaraang taon eh. So dapat itong taon na to napigilan eh, pero hindi pa rin. Right? So, dyan mo makikita kung gaano kabulok ang sistema ngayon ng Bangag admin. Tapos, idagdag pa natin yung pagtanggal nila sa mga Dutertes at sa ibang presidente sa National Security Council. Tapos, naghihirap na nga ang Pilipinas, nag-ampon pa sila ng 300 na mga Afghan. Na hindi naman nila in-screen kung itong mga tao ba na to ay malilinis ba sila, mga mabuti ba silang tao sa nila, sa country nila. At hindi ba ilan dyan ay mga terorista, mga ganon. Hindi yan na-screen. Etong si tanga-tangang Bangag, nakipagkasundo na lang na itapon ng mga Afghan na yan dyan sa Pilipinas at hindi man lang siniguro kung safe ba ang bansang Pilipinas. Kung mayroon ba silang inampon na baka isa dyan gumagawa ng desabog yan o kaya pasabugin na lang ang Pilipinas o Mindanao o whatsoever. Kaya pala tinanggal ang mga Duterte sa National Security Council para hindi masilip at mapigilan kung ano yung mga pinaggagawang kalokohan at katangahan nitong si Bangag. Alam nyo ba, lagi ko na lang sinasabi na sobra na yung pagka-consistent ng kanilang katangahan at kabubuhan. At alam nyo ba, ayaw ko na sanang gamitin yung mga terms na yan kasi masyado ng sad-sad na masyado ng too redundant. Lagi ko nang nagagamit. Wala na ba akong pwedeng i-describe sa inyo? Paulit-ulit na ganun kayo, consistent kaya paulit-ulit ko rin sasabihin. You know? Nakakalungkot yung nangyayari sa Pilipinas. Pero at the end of the day, mga Pilipino pa rin ang gagawa ng paraan para maalis kayo sa sitwasyon na yan. Kasi lagi kong sinasabi, like sa mga friends ko, sa akin, sa sarili ko, na what you allow will continue. So if you guys, Filipinos in the Philippines, all over the world, na nakikita ang nangyayari sa Pilipinas, sa mga kapilipinuhan, if you allow these things to happen, it will happen continuously. If you allow it, it will continue. So, nasa sa inyo lang na mga Pilipino, kayo lang ang makakasagot kung gusto nyo ba na forever na ganyan ang gagawin sa inyo nitong Bangag admin. Nanakawin ang salapi ng Pilipinas, everyday may nananalo sa loto. Wow, jackpot lagi jackpot, nakakalokang jackpot. Ang tanong, sino kaya tong mga nananalo na to na jackpot talaga?
na palong-palo talaga, na nanalo talaga sila ng ganun-ganun lang. Sino tong mga tao na to? Pero dahil na nahimik na nga po si Raffy Tulfo na may pa-Senate hearing sana sa PCSO at sa Lotto, pero wala na, tahimik na. Kaya wala na rin nangyayari. Pero Filipino people, you are the one who's in charge if you guys are gonna let these people continue doing what they're doing for a long period of time. Why? Kasi nasa mga kamay nyo sa pagboto nyo sa 2025 para mapigilan ang ibang kalokohan ng bangag admin. At itong Monday, January 13, 2025, magkakaroon ng peaceful rally ang mga kapatiran natin sa Iglesia ni Cristo. Suportahan natin sila dyan, samahan natin sila at sana maging peaceful nga yan at hindi magkaroon ng kagaya ng ginawa nitong bangag admin sa mga KOJC last time na nag-deploy ng 5,000 mga kapulisan para intimidate at takutin ang mga tao. Pero I'm pretty sure naman hindi matatakot ang mga kapatid natin sa INC. So yun. Suportahan natin yan at ipakita natin na hindi na kayo natutuwa sa nangyayari dyan sa Pilipinas. Na hindi na kayo natutuwa sa ginagawa ng bangag admin at para matanggal ang kailangan tanggalin at kailangang mag-stay dyan ni VP Sara dahil siya lang ang totoong may malasakit sa bansang Pilipinas at sa mga kapilipinuhan. Sa ayaw at sa gusto ng mga tanganista, bobonista, ang mga loyalista, sa ayaw at sa gusto nila, yan ang katotohanan. Mga Dutertes lang ang totoong nagmamalasakit sa mga Pilipino. Dahil number 1, may resibo sila. Pagmasdan nyo ang Davao City, kung sila ay corrupt, hindi magiging number 2 cleanest city sa Southeast Asia ang Davao City. At hindi sila mapupunta sa number 3 or 4 na safest city sa buong Southeast Asia. Kasi nga hindi sila corrupt. Sa ayaw nyo tanggapin yan o sa hindi, yun ang katotohanan. Sometimes kasi truth hurts. At yan ang isang insecurities ni Bangag dyan sa mga Dutertes. Kaya nagpa-power trip siya. Ginagawa niya yung mga power niya to do shit. To do all this dumb decision sa buhay niya na nakaaapekto sa bansang Pilipinas. Kasi ganyan siya katangat na bobo. Wala naman talaga presidente ang Pilipinas ngayon eh. Si VP Sara technically ang presidente ngayon eh. Di nyo ba napansin? Lahat ng mga leaders sa iba't ibang bansa sa kanya pumupunta. At ito pang isang nakakatawa. Hindi siya invited sa inauguration ni Trump. President Trump, hindi siya invited kasi ayaw sa kanya ng bagong presidente ng Amerika. Kasi ayaw nga ni Trump sa mga adik-adik, sa mga bangag, at sa mga pahirap sa taong bayan. Yan ang katotohanan dyan. So, mas gusto nila mga Dutertes kasi ang mga Dutertes ang totoong nagmamahal sa Pilipinas at may maayos na puso, pag-iisip para sa bayan. Yun ang katotohanan. So, masaktan man kayo, mga loyalista nga, at mga bobonista nga, at mga tanganistang piso lang ang dangal, sabi nga ni Tol Bistak. Hiramin ko muna yun, Tol. So, diba? Yun ang katotohanan dyan. Actually, ayoko na nga sana tawagin kayo ng ganyan eh. Kaso paulit-ulit kayong ganyan, wala nang ibang mai-describe sa inyo kundi yan lang. Maliban sa wala kayong mga puso, wala kayong mga isip, yan talaga ang kalapit. Ang katangahan at kabobohan ay inyo na pong minasteral. So, yun lang naman. So, sana po ay magpatuloy tayong sumuporta na maging mas maganda ang bayang Pilipinas para makauwi naman kaming mga nandito sa ibang bansa at ma-enjoy naman namin ang Pilipinas. Kasi kagaya ngayon, ang dami naming naririnig na kalokohan dyan sa airport. So I'm not gonna go home until that president is still there. Because I'm not safe. My family is not safe until na mawala ang bangag admin at ang mga siraulo dyan sa Kongreso. So sana mapakinggan ng Panginoong Diyos ang mga panalangin ng lahat at magkaisa ang bawat Pilipino na magkaroon ng kapayapaan at matanggal ang dapat tanggalin at manatili ang dapat manatili na talagang nagmamalasakit sa bansang Pilipinas. Anyways, marami pa tayong i-discuss next time.
Again, this is RJYC Vlog. Thank you for all our new subscriber. Please like, subscribe, comment, and share. And sa mga susunod nating pagbablog, meron pa tayong mga i-discuss na napakadaming nangyayari ngayon sa Pilipinas. At sana po ay magkaisa tayong lahat. Again, maraming salamat sa pakikinig. This is RJYC Vlog. Huwag tayong papabudol. Gamitin natin ang ating katalinuhan na tignan kung sino ang nasa tama at kung sino ang nasa mali. Doon tayo sa tama. Dahil ang tama ang laging mananaig at laging itinatayo ng Panginoong Diyos ang gumagawa ng tama. Okay? God bless everyone. Take care. Have fun. Bye.